Ngayon po, malapit na naman ang pako sa pasukan, pero wala pa rin po akong mga gamit pang-aral. Hindi ko rin po alam kung makakabayad po ba ako sa mga miscellaneous fee kasi scholar lang din naman po ako. Tapos, di ko rin po alam kung saan po ako ulit kukuha ng pangbaon namin or pangbaon ko o kaya pangkain ko sa pang-araw-araw sa sunod. Kaya sobrang nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon ko kasi wala. Kahit po kasi yung mga kapatid ko, may mga pamilya na hindi man lang po nila hindi man po sila makakatulong sa amin. Pati yung iba kong pamilya kasi may sari-sarili rin din po silang gastusin. Kaya sobrang hirap po talaga ng sitwasyon ko ngayon. Hello po mga kalingap, andito po ako ngayon sa Sipokot at may na-scout po ako dito na ano. At kasama ko po si Scouter Vanessa. Hi mga kalingap. Sino ang na-scout mo partner dito sa Sipokot? Si Princess. Hello po, kamusta ka na po? Hello po, pwede ba bumalik kayo? Opo. Kamusta naman po kayo dito? Okay naman po. Tsaka nga pala kasama ko po si Scouter Vanessa. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon rin po. Kumusta ang buhay niyo dito? Medyo okay naman po. Kwento ka pala sa akin ni Micaela, kaya nagpasama siya sa akin dito. Bakit ka pala niya na-scout? Ano palang sitwasyon ng buhay mo? Nahihirapan po ako sa financially po kasi nag-aaral po ako. Nasaan pala ang mga magulang mo? Yung mama ko po nasa kabilang bahay. Yung mama ko po nasa kabilang bahay sa kapatid ko, inaalagaan yung pamangkin ko. Kasi yung papa ko naman, nagtitinda ng taho. So, parang kapos kayo sa financial na sa araw-araw, kaya parang kailangan mo ng tulong ng kalingap. Kasi para matuloy yung pag-aaral mo. Grade ano ka ba ngayong next school year? Mga grade 9 po. Bata ka pa pala. Kaya ni-refer ka din, nagpasama din sa akin si Micaela dito sa bahay niya. Kamusta ka naman? Wala ka atang kasama dito? Medyo okay naman po. Ano nga pala yung sinabi mo sa akin noon? Yung problema mo po? Gusto ko lang po sanang humingi ng kahit kaunting tulong para po makapagtapos ako ng pag-aaral kasi kapos na kapos po talaga kami. Meron ka na bang gagamitin sa mga gamit ngayong pasukan? Wala pa po. Kailangan nagpo-provide na, di ba? Oo nga po kasi malapit lang yung pasukan talaga. Kaya kailangan mo na talaga ng tulong para makapasok ka. Kasi kung hindi ka makaka-provide, hindi ka makaka-enroll ngayong pasukan. Opo. Nag-uniform na po ba kayo? Opo, nag-uniform na kami. So, wala ka pa pong uniform o meron na? Meron na po akong uniform pero medyo sikip na sa akin kaya kailangan ko ng bago talaga. Yung mga bag naman po, may mga bago ka na gamit? Wala pa po akong ginagamit na bagong bag. Kung ano po yung ginamit ko nung grade 7 ako, hanggang ngayon po, meron po ang ginagamit ko. Malaki ba ang school nyo? Paano ka gumagastos? Pag papuntang school, bumabiyahe pa ba? Medyo malapit naman po yung school, kaya minsan po nilalakad ko na lang. Kaso yung pang araw-araw na baon mo, pagkain? Yun nga po yung mahirap. Wala po talaga akong nabaon. Ano nga pong grade mo? Mag-grade 9 po ngayong school year.
May mga kapatid ka pa bang nag-aaral din? Wala na po, lahat na, yung tatlo kong kapatid, lahat na sila may asawa. Lahat na po sila may pamilya. Kaya hindi rin naman po nila kami masyadong matutulungan. Malayo ba dito sa inyo? Opo, lahat sila malayo dito. Tapos ikaw na lang ang mag-isang nag-aaral. Opo. Kaso hirap din ang mama Hirap mo po. sa paghanap buhay. Ano ba yung mama mo doon sa sa tita mo ba yun? Sa kapatid ko din siya inaalagaan niya yung pamangkin ko. So, wala din bang sinasahod si mama mo? Parang tulong niya lang. Opo, tulong. Si papa mo lang ang nagtatrabaho sa Opo. pagtataho. Tapos minsan, malakas ba ang benta sa pagsataho? Hindi kasi may sakit rin po kasi si papa ko. Kaya medyo hirap din. Tapos minsan lagi pang may tira. Kaya ayun, konti lang yung kinikita niya. Oh, sakto lang talaga sa pagkain nyo. Opo. Parang wala na yan sa mga expenses. Tapos yung sa paggamit mo pa, kaya nahihirapan din. Saktong-sakto lang. Tapos gaya ngayon, mahal ang mga bilihin. Kailangan talaga ng tulong. Opo. Sa isang buwan, magkano kaya ang budget mo, yung allowance mo pag nag-aaral ka na? Sa tingin ko po, hindi ko po alam kasi araw-araw niya po ako binibigyan. Minsan po, 20 pesos lang, ganyan, 30. Kaya, yun po. Anong ginagawa mo doon? Nagbabaon ka na ng kanin, ulam, ganyan? Umuwi po ako dito kasi wala naman pong pambaon. Kaya, Uwian ka pa din kahit medyo malayo. So, malaki-laki din pala ang gastos kag isang buwan. Tapos sa isang araw, magkano kaya ang budget mo sa school? Gagastusin mo? sa akin po, feel ko, parang 100 po, okay naman na po yun. Kaya ko naman na po yung pagkasyahin sa pagkain ko ng lunch, tapos po pang gastusin ko na rin po doon. Sa isang buwan, magkano? Ilang araw ba ang pasok mo? Ilang araw? Mga 30 po sa isang buwan. Wait lang po. Sa Lunes hanggang, kasi linggo wala naman kayong pasok, di ba? Opo. Lunes Sabado, hanggang Friday Linggo. lang. Opo. Kapag wala man po kaming pasok, nagtutulong naman po akong gumawa ng basahan sa lola ko. Tapos, yun naman po yung pinapantagdag ko sa pangbaon ko. Porsigido ka pala makatapos ng pag-aaral. Opo. Di kung sa isang buwan, 26 days lang ang pasok mo. Tapos yung iba, tulong ka na lang sa paggawa ng basahan kay lola mo. Opo. Ganun. Kailangan mo lang talaga ng daily allowance mo sa isang buwan. Ganyan, pagpasok. Nung pasukan, yung binibigyan ka ni mama mo ng 20, 30, kasya ba yun? Minsan po kasi di ko na yung ginagastos yung 20 pesos. Like, nanghihingi na lang ako minsan sa mga classmates ko. Tapos, minsan po umiinom na lang ako ng tubig. Para yung 20 pesos po, maipon ko na lang. Hirap po talaga ang mga estudyante kapag ganito ang buhay. Super hirap po. Okay lang po yun. Naranasan ko rin po yan. Bakit ka umiyak? Ano lang po, naiiyak sa sitwasyon po namin ngayon. Ako din dati, hirap din naman. Parang ganyan din sa inyo. Pero laban lang. Kasi dahil sa kalingap ngayon, okay na ako. Matutulungan ka din naman ng kalingap. Sana po. Hayaan mo, Princess, pag makakarating kay Kuya Bal yung sitwasyon mo para makabalik kami dito, kasama na namin si Kuya Bal para may maparating na tulong sa'yo. Okay. Kung sakaling nakikinig ang kalingap na si Kuya Bal, anong gustong hiling mo na iparating sa kanya? Na sana matulungan niya rin po ako kagaya ng iba na makapag-aral po ako at makapagtapos para rin po matulungan ko yung pamilya ko na makaahon sa kahirapan. Yun lang po.
Kaya mo, Princess, may awa ang Diyos sa atin, makakaraos din tayo. Hintay lang po tayo ng blessings na Alam ko naman po na palaging may way yung Diyos na bigyan na niya tayo ng mga blessings. pag bumili po kami ng gamit na pang school supply, bags, sasama ka po namin para po kahit papano po makatulong rin po yun sa inyo sa pag-aaral. Ganun. Okay, thank you po. Super laking tulong na po yan para sa akin. Sige, Princess, magpapaalam na ako kami kasi na rin. Palakas ka. Sige po. Tagan mo lang loob mo kasi marami pang blessing yan. Maghintay lang po tayo. Opo, thank you po. Mauna na din kami. Hayaan mo makakarating kay Kuya Bal and babalik kami dito. Pagbili namin na school supply, balik namin dito sa Cebu. Kasama din si Micaela at ikaw, sama ka din namin sa sentro na para makabili ng school supply mo, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Tapos, ang hiling ko lang din sa'yo, magtapos ka, sige mo lang kasi ayaw ko nagtatapos na naman. Salamat po. Pray lang kayo. Opo. Kataban mo lang ang loob, babalik kami dito kasama na si Kuya Bal. Kami mga kasama na. Opo. Mauna din kami. Sige po, ingat po kayo. Ingat ka din. Opo, thank you Ingat po. ka, Princess. Mauna na po kami. Sige po. Ako po si Princess, ma-14 po ako bukas. Humingi po sana ako kung maririnig man po ito ng mga kalingap na matulungan din po nila ako kasi sobrang hirap po ng sitwasyon ko ngayon. Sobrang hirap po, kapos na kapos po talaga kami. Like, yung mama ko po may sakit, hindi po kaya makapagtrabaho. Yung papa ko naman po, nakakapagtrabaho nga. Pero tama lang po yun sa pang-araw-araw namin. Minsan nga po yung mga tinitinda niya may tira pa. Minsan yun na lang po yung kinakain namin para lang po makaahon kami sa araw na yun. Gusto ko lang po talagang makapagtapos ng pag-aaral kasi alam ko po yung sobrang hirap talaga po sa panahon ngayon na gusto ko pong matulungan po yung magulang ko na maramdaman rin nila na habang buhay sila ay yung maramdaman din po nila yung maginhawang buhay. Gusto ko pong matugunan po yung mga kahit pangangailangan po namin. Minsan po may mga araw na 20 pesos po yung binibigay sa akin ng mama ko. Tinitipid ko na lang po yun para may maipon po ako na baka sakaling may gastusin po kami sa school. Tapos wala din po ako mahingi kay papa. Yun na lang po yung ipon ko, yung pinapanggastos ko. Tapos minsan naman po kapag kapos talaga, tumutulong po ako sa lola ko gumawa ng basahan. Yun po, medyo ako ng pangbaon ko, ng pangkain namin. Ngayon po, malapit na naman ang pasukan, pero wala pa rin po akong mga gamit pang-aral. Hindi ko rin po alam kung makakabayad po ba ako sa mga miscellaneous fee kasi scholar lang din naman po ako. Tapos, di ko rin po alam kung saan po ako ulit kukuha ng pangbaon namin or pangbaon ko o kaya pangkain ko sa pang-araw-araw sa sunod. Kaya sobrang nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon ko kasi wala. Kahit po kasi yung mga kapatid ko, may mga pamilya na hindi man po sila makakatulong sa amin. Pati yung iba kong pamilya kasi may sari-sari rin din po silang gastusin. Kaya sobrang hirap po talaga ng sitwasyon ko ngayon. Buti na nga lang po, nakita ko ni Ate Micaela
Kininto niya rin po kung paano siya natulungan ng Kalingap. Kaya medyo nagkaroon po ako ng pag-asa na baka matulungan nila rin po ako at makaahon rin po kami sa sitwasyon namin ngayon. Ako po yung papa ni Princess. Nagluluto-luto man ako ng taho para mapasuportahan ko ang aking pag-iiskwela. Kailan ko minsan pag sumasakit yung aking paa, hindi ko po napapalago sa pagtinda ng taho. Nauwi po ako, hindi nauubos ang aking tinda. Kaya minsan, sabi ko kay Princess, tama ng 20 na pamasahe mo. Tapos sabi naman ni Princess, sige lang dada. Kasi tawag talaga niya sa akin dada. Sabi ko, anak, magtaho ka na lang, pangutuhan. Pumapayag naman ang aking anak. Kasi walang talaga eh. Ang asawa ko nga, minsan nag-i-insulin din yan. Nagtutulog din yan sa diri niyang insulin. Buti-buti na lang minsan. Titiisan niya. Papahilot-hilot na ng mga paa ko. Ganyan. Pati din yung asawa ko, sumasakit din ng paa niya. Pero kasi mahirap ang buhay namin. Wala talaga akong maaasahan. Kasi malit pa kasi ako naulila. Sa diri ko lang pong pagsisikap ang aking ginagawa sa buhay. Kaya sabi ko, Princess, huwag ka muna mag-aasawa. Kasi ang mga kuya mo nag-aasawa na hindi na kita natutulungan. Magtapos ka ako kapag eskwela habang nabubuhay pa ako kahit pa paano makapagtapos ka. Kung sa'yo pag-eskwela, magtsatsaga ka ako kahit hindi naubos ang paninda ko, magtinda ng taho. Sabi naman ni Princess, sige po, dada. Kaya, yan po ang sitwasyon ng buhay mo dito sa amin. Ayan, Princess, nalaman ko yun na sitwasyon mo sa buhay. Kaya yung mapapayo ko lang sa'yo, dahil nasa Kalingap ka na, hindi ka na papabayaan ng Kalingap. At kung ano may yung pangarap mo sa buhay, tuloy-tuloy mo lang. At pare-parehas naman tayo nagkaroon ng sitwasyon. Ako din dati, hirap din ako sa pag-aaral kasi yung magulang ko, wala din. Katulad ninyo, kapos din. Pero sinikapan ng magulang ko na makapagtapos. Kaya nakapagtapos kami na magkakapatid. Kaya gusto ko rin sa'yo mangyari yung nangyari sa akin na nasa Kalingap ako. Kaya ngayon nagagawa ko yung gusto kong gawin dati na di ko magawa. Ngayon kasama-kasama na ako ng Kalingap. Kung saan man magpunta, nakakatulong. Kaya gusto ko mangyari din sa'yo balang araw. Kaya tuloy lang sa buhay, huwag kang susuko. Ngayon pa na nahanap ka na ng Kalingap. Ayun, alaman ko din sa mga tao dito na birthday mo pala bukas. Kaya advance happy birthday. Yan, sana makikain kami bukas. Wala pang handa. Huwag po kayong mag-alala tayo at magdadala po kami ng kahit kunting handa po, pansit, pampahaba ng buhay, para po kahit pa paano ma-celebrate po natin yung birthday ni Princess na kasama po yung Kalingap. Masaya po ba kayo, Tay? Ayun po, salamat po. Nagkataon na magkakahanda rin. Ay, naiyak si Tatay. Kasi hindi talaga nag-aala kasi wala pang handa. Opo. At least po paano, nandyan na po sila, Kuya Bal, yung Kalingap. At least paano po may salo-salo bukas, kahit pansit, ano man. Ano masasabi mo sa Kalingap? Salamat po. Grabe. Sige, Tay, Princess, alis na po kami. Bukas na lang po ng umaga. Salamat po. Apo, sabay-sabay po natin i-celebrate yung birthday ni Princess. Salamat po. Ingat po kayo. Sige po, salamat po. Salamat po.